Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan. Ito ni Karim. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Hindi na maganda ang nangyayari, Karim. Sunod-sunod ang pagsugod ng mga aswang. Noong nakaraang linggo lang, nadali si Obed. Kahapon si Olivia at Olga. At ngayon naman, ikaw. Paano kung layon talaga ng mga pesteng yon na patayin ang buong pamilya natin? Wala akong nakikitang rason, kundi ang pagiging manggagamot mo. Diyan naman nagsimula ang lahat. Kung nakinig ka lang sa akin noon, hindi na sana tayo umabot ng ganito. Wika ng kapatid. Natawagin na lang natin sa pangalang Bulong. Isang biyasang manggagamot si Mang Karim. Nakakapagpagaling ito ng mga nalahian ng aswang. Noong una, wala namang naging problema. Ngunit habang tumatagal ay meron ng tumutugis na nilalang. Pati ang buong pamilya ay nalagay sa peligro. Kung ako ang sisisihin mo sa lahat ng nangyayari, o sige, hindi ako aangal. Pero sana naman, isipin mo na sa panggagamot kung ito tayo nabuhay. Simula pa man noong maliit pa tayong dalawa, ito na ang tumutubos sa atin sa gutom at uhaw. Kaya kahit ilang ulit mo mang sabihin hindi ako titigil, ito na ang buhay ko hanggang kamatayan. Isa ka talagang hangal. Paano na ang mga apo natin? Ang nag-iisa mong anak na may malubhang sakit. Karim, kung kaya mong labanan ang mga nilalang na yan, pues kami hindi. Ayos lang sana kung ikaw lang itong pupuntiryahin. Pati kaming inosente na dadamay. Sa puntong ito, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahanan ang nagtataasang boses. Napatago na lamang sa kwarto ang magkapatid na Olivia at Obed, kasama ang nanay na si Olga. Ewan ko na lang, Karim. Tumatanda na tayo pareho. Ang inaalala ko lang, ang ating mga pamilya. Iniwanan ng asawa si Olga. Maliliit pa ang mga bata. Tayong dalawa ang inaasahang poprotekta sa kanila. Pero tayo pa itong nagdadala ng problema. Lalo ka na. Hindi ko na talaga alam. Diyos me yung pabubuhay ito. Habang tumatagal na pepeste. Wika ni Bulong. Napabuntong hininga na lamang si Mang Karim. Naiintindihan ang hinaing ng kapatid. Subalit hindi kayang talikuran ang tungkuling minahal magmula pa noon. Buhat ng matuto sa ganitong gawain, hindi na naisipang tumigil dahil bukod sa natutuwang nakatulong sa kapwa, layon ding maturuan ng leksyon ang iba't ibang nilalang na patuloy sa pambibiktima. Pagkatapos nilang mag-usap ni Bulong, pumasok na ito ng kwarto upang masuri ang kalagayan ng anak. Kaagad namang sumiksik sa sulok ang mga bata pagkabukas ng pinto. Muli siyang napabuntong hininga nang makita ang kilos ng mga apo. O mga apo, bakit parang natatakot sa lolo ang mga mahal ko? Ano ba kayo? Ako lamang ito, ang lolo niyong gwapo. Pabirong wika ni Mang Karim. Paano ba naman hindi matatakot, tay? Ang lakas-lakas ng boses niyo ni Tiyo Bulong. Nag-aaway na naman kayo. Kung kailan tumanda na, mas napadalas pa yung bangayan. Hayaan niyo na kami, anak. Ganito lang siguro kapag tumatanda na. Naiintindihan ko ang galit ng Tiyo Bulong mo. Sadyang ako lamang itong ayaw niyang unawain. Tay, parang ikaw naman tong ayaw umunawa pa. Kung tutuusin,
Tama naman si Lolo Bulong eh. Bakit ba ayaw niyong itigil yung panggagamot sa mga biktima ng aswang? Hindi niyo po ba napapansin na kayo na itong tinutugis nila? Pati kami nadadamay, lalo na yung mga apo ninyo. Pag-uusap ng mag-ama. Saglit na natigilan ang matanda. Napatingin sa mga bata na hindi magawang tumitig sa kanya. Bakas na bakas ang takot. Hayaan mo anak. Aayusin ko ang lahat ng problema natin nang hindi tinatalikuran ang pagiging manggagamot. Anak, alam mo namang marami ang umaasa sa aking kababayan. Lalo na sa kasagsagan ng pangyayanggaw ng mga aswang sa panahon ngayon. Tatay naman, ang pagtalikod nga sa tungkuling yan ang solusyon. Tapos hindi niyo pa rin ititigil. Ang tigas niyo talaga kahit kailan. Huwag kayong magsisisi kung darating ang araw na ibuburol na lang kami. Ayaw niyong makinig eh. Akin na ang gamot. Ako na ang bahala sa sarili ko. Iwanan niyo na lang po kami ng mga bata. Wika ni Olga. Sabay iwas ng tingin sa ama. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Walang mamamatay sa pamilyang ito. Sisikapin kong ilayo sa kapahamakan pa. Hindi niya magawang tapusin ang pagsasalita dahil wala ng interes na makinig ang anak. Tumalikod ito. Lumabas na lamang ng silid. Hindi na nais pang magpumilit at baka mas lumaki ang hindi pagkakaunawaan. Nagpunta na lamang sa bakuran upang makalanghap ng sariwang hangin. Tanaw niya ang malawak na patag sa ibaba. Inaaliw ang sarili sa mga kilos ng nakapastol na mga hayop. Ilang sandali pa, nabulabog ang pananahimik sa pagdating ng kapatid. Oh, may parating na pasyente. Gustong magpagamot sa'yo dahil nayagaw. Subukan mo lang talagang mangelam. Lalayasan ka na namin ng mga bata at ni Olga. Wika ni Bulong. Ngunit sa halip na makinig, sinalubong pa nito ang mga paparating na pasyente. Ano bang nangyari rito? Ilang araw na siyang nagkakaganito. Noong isang linggo pa po. Akala ko masama lang yung pakiramdam niya kaya palaging mainit yung ulo. Pero nang nagbabago na lang bigla ang ugali niya na parang hindi ko nakilala, nagsimula na ako magduda. Napapadalas yung paglabas niya sa gabi at palagi nagrereklamong nauuhaw. Nagugutom, kahit kakatapos lang namin kumain. Saka umaayaw sa putahing may asin. Naggulalaway na rin tapos nangangalmot sa dingding. Meron pa po pala. Umaakyat din po siya ng bubong. Nawawala sa sarili at bigla na lang kaming susunggaban. Wika ng ama ng pasyente. Napatanda na lamang ng krus ang matandang manggagamot. Pinapasok ng tahanan ang pasyente. Ngunit bago masimulan ang pagsusuri, hinila siya palabas ng kapatid. Abay, ang tigas yata talaga ng ulo mo. Kakasabi ko lang na huwag ka nang mangelam. Ano, gagamutin mo yan. Tapos anong mangyayari pagsapit ng gabi? May mapapagawing aswang para puntiryahin tayo. Ganon. Hindi ka ba nag-iisip patanda ka? Ikaw na mismo ang naghahatid sa amin sa kamatayan. Kuya, batid mo namang hindi ko kayang tumayo lang at walang gawin. Tapos may mga taong nangangailangan ng tulong. Binayayaan ako ng ganitong kakayahan. Kaya anong silbi kung isa sa walang bahala ko ang nanghihingi ng saklolo? Ay nako, grabe ka na Karem. Tirik na tirik ang araw. Gising na gising ka pero parang nananaginip pa rin. Huli na bago mo pa mamalayan. Nakaburol na kami ng anak at apo mo. Nabubwisit na ako sa iyo sa totoo lang. Bakit pa ba ako nagkaroon ng kapatid na kasing hina ng utot ng pangunawa?
Kuya, magagawan ko rin ito ng paraan. Nakapag-orasyon na ako. May pangontra ang buong bahay kahit ang bakuran. Walang aswang na makakalapit sa atin simula ngayon. Hindi ko rin hahayaan na mapahama kayo muli. Magtiwala ka lang sa akin. Wala na akong tiwala sa iyo simula nang simulan mo ang paggagamot na yan. Duda na ako may mangyayaring masama eh. Kung ano-anong elemento na lang ang nakakalaban mo. Noong una, tinugis tayo ng angka ng mga mambabarang. Pangalawa, ginambala tayo ng maligno. Tapos ngayon, itong lahi naman ng aswang. Karim, kung hindi ka pa titigil, ang susunod na pupuntahan mo ay puntod namin. Maghunos dili ka sa pagsabi ng masama sa pamilya natin, kuya. Mahirap na kung magdilang anghel ka. Bakit ba ganyan ka kung mag-isip? Alam ko ang aking ginagawa, kaya sana hayaan mo ko. Kaya kong resolbahin ito kagaya ng nangyari dati. Ay nako, puro ka lang salita. Sige, sabihin natin na kayanan mong kumalaban ng mga mambabarang at maligno noon. Pero ngayon, nakakasiguro ka bang kaya mo? Ibang nilalang na ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko, pwede bang wag kang sumigaw? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kaunting hiya naman, kuya. Kung gusto mong makaligtas ang ating pamilya sa bantakan ng aswang, pues magtiwala ka sa akin. Yun lang. Matapos ay tumalikod na ito para harapin ang mga pasyente. May sinasabi pa ang kapatid, ngunit hindi na pinansin. Nang mga sumunod na sandali, naging abala na sa panggagamot. Malubha ang lagay ng lalaki, gawa ng meron itong sugat sa dibdib. Kaunti na lamang aabot na sa puso nito. Hindi niya namalaya na habang nakatuon ang pansin sa tungkulin. Dahan-dahan na itong nilayasan ng sariling pamilya. Uli na ng mamalayan. Sa pagsapit ng gabi, pinayagan niya ang pasyente na umuwi. Matapos ang ilang oras na gamutan at nakitaan ng mabuting resulta, pinabaunan na lamang ng karagdagang gamot at kinakailangan. Nang sandaling siya na lamang ang naiwan, hindi maiwasang sumama ang loob sa kapatid at anak. Bakit ba hindi maintindihan ng ibang tao ang ganitong gawain? Pati sariling pamilya ko, hindi magdadalawang isip na mang-iwan. Ganun lamang ba talaga? Ginawa ko naman ang aking makakaya para maging ligtas kayo. May pagkakataon na nakakalusot ang kalaban. Pero minabuti ko pa rin namang may saayos. Nakakasama kayo ng loob. Nakakatampo. Mabigat ang kalooban ng matanda. Hawak ang lumang litratong kuha nila noong nakalipas na mga taon. Kung kailan masayang nagsasalo-salo sa binyagan ng bunsong apo. Napabuntong hininga na lamang. Tulalang naupo sa may pintuan. Ngunit hindi nagtagal. May umalingasaw na amoy. Samyo ng aswang na ilang ulit na ring napansin magmula pa noong nakaraang buwan. Umaaligid sa kanila. Dali-dali siyang nagpunta ng kusina upang kumuha ng itak. Pagkatapos ay lumabas at hindi na pinigilan ang bugso ng damdamin. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Ikaw rin ba yung bumiktima sa aking pamilya? Anong dahilan mo para gawin yon? Sa pagkakaalam ko, kailanman ay hindi ako nagkasala sa kahit sino. Huwag ka nang magtago. Magpakita ka! Subalit tanging pag-angil lamang ang sumagot. Palipat-lipat ang pinagmumulang direksyon, kaya nalilito kung nasan talaga. Upang malaman, sinimulan niyang gamitin ang hawak na pangontra. Isinaboy ngunit wala pa rin lumilitaw na nilalang. Nawala ang ingay at amoy makalipas ang ilang sandali.
Ngunit pagkapasok ng tahanan, merong bakas ng pangangalmot sa dingding at mga bintana. Nagtataka ito dahil hindi napansin ng kaluskos. Talagang sinusubukan niyo ang pasensya ko. Pues, sino ka ba talagang aswang ka? Kung may atraso man ako sa'yo, harapin mo ko. Hindi yung ganito na uumagahin ako kakaisip kung sino ka. Kung nandiyan ka pa sa malapitan, bumalik ka rito. Tayong dalawa dapat ang magtuos. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil. Desidido nang makilala ang nilalang na nanggugulo sa kanya. Magandang gabi, paring Karim. Ako ito si Carlos. May problema ba? May kalaban ba? Para kasing sasaba ka sa gera. Wika ni Mang Carlos habang nakatitig sa itak ni Mang Karim. Kumalma naman ang matanda. May problema lang pare. Huwag mo na akong pansinin. Sige na, dumaan ka na. Mag-iingat ka sa daan. Maiba pala tayo. Hindi ba sa'yo galing ang binatang lalaking nayanggaw ng aswang? Yung may kasamang 2 matanda at isang babae. Tagabayan sila. Dumaan ako roon kanina at nalamang patay na yung lalaki. Nagwala tapos nakatakas. Ang sabi pa, may nakasagupang aswang tapos ayon pinatay. Napatitig si Mang Karim sa kaibigan. Hindi makapaniwala sa nadinig. May ayaw paniwalaan dahil maayos na ang kalagayan ng pasyenteng yun kanina. Ilang araw na gamutan lamang ang kulang upang tuluyang mawala ang natitirang bahid ng sumpa ng aswang sa katawan. Sigurado ka ba pare? Saan banda ng bayan mo sila nakita? Malapit sa tindahan ni Aling Guling. Doon ko sila nakita. Ang naabutan ko, ang siksikan ng mga taong nakikiusyoso sa nangyari. May dumating nga na ambulansya. Kinarga yung katawan ng lalaking biktima. Pagkatapos makapagpasalamat sa balitang natanggap, nagmamadali itong naghanda para sa pag-alis. Pupuntahan ang bayan upang alamin ang katotohanan. Naabutan niya ang kapatid na babae ng biktima. Isinalaysay nito ang buong kwento. Maayos naman po si Kuya Jello pag uwi namin. Pinainom pa ni tatay ng gamot na bigay niyo. Iniwanan namin siya sa kwarto para makapagpahinga ng maayos. Makalipas lang ng ilang sandali, bigla na lang siyang nagwala. Parang may nakita na kung ano. Takot na takot. Hindi namin napigilan. Nakatapos-tapos ng matagpuan namin wala ng buhay. Marami po siyang kalmot sa katawan. Kung hindi ko lang alam ang tungkol sa aswang, sasabihin kong pinagsasaksak siya ng patalim. Parang ganun kasi yung bakas ng mga sugat niya eh. Hindi ko sigurado pero kung talagang may nakita ang kapatid mo na ikinakatakot niya, posibleng yun din ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ineng, wala ka bang ideya sa ganap ng buhay ng iyong kapatid, mga kaibigan o kakilala na kahinahinala? Wala po, Manong. Taong bahay lang yan si Kuya eh. Lumalabas lang kung may bibilhin sa tindahan. Hindi rin po pala kaibigan kaya ganun na lamang yung pagtataka namin nung mayanggaw siya. Alangan naman pong kami yung nakahawa. Wala naman pong bahid ng aswang ang angkan namin. Hayaan mo. Mahanap din natin ang kung sinong nilalang na pumatay sa iyong kuya. Sa ngayon, kailangan kong makita muna ang katawan niya. Meron lamang akong titignan. Sinamahan ito ng babae sa morgue. Mabuti na lamang, hindi pa nagalaw ang katawan pagdating niya. Tama ring naroon na ang mga kaanak at nagkaroon ng pagkakataong makita. Pumasok si Mang Karim sa silid kung saan nalalagay ang katawan ng lalaki. Kagad niya itong sinuri.
Napag-alaman na wala ng bahid ng sumpa ang katawan. Dahil dito naisip na sinadya itong patayin ng nilalang na sa kanyang palagay, ito ang mismong aswang na nangyanggaw rito. Umuwi ito ng tahanan at magdamag na iniisip ang nangyari. Tinignan ang bawat anggulo. Pinagtagpi-tagpi ang kaliit-liitang detalye. Subalit kahit anong gawin, doon pa rin papunta ang lahat. Ang aswang na yumanggaw, ang mismong pumatay. Kung tama ko ng iniisip, sana iisang tao lang ito at ang nilalang na umaaligid sa aking pamilya para isahang panunugis na lamang ang gagawin ko. Humanda talaga siya sa akin. Kinabukasan, maaga itong naghanda ng mga gamit. Dadayo sa ibang lugar upang dalawin ang pasyente noong nakaraan. Biktima ng kulang na binigyan ng matinding karamdaman. Nang makarating sa tahanan nito, kagad sinimula ng pagsusuri at gamutan. Pagkatapos ay nagharap sa sala upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Paring Karim, kailan ba talaga gagaling ang kondisyon ng aking anak? Maayos ang panggagamot mo. Makikita ang mabuting resulta sa bawat araw ng pagsusuri. Pero kailan ba talaga matatapos ang kanyang pagdurusa? Kahit hindi na siya nasasaktan, nakakaawa pa rin ang kalagayan dahil di makalakad. Pare, kaunting panahon na lamang ang bibilangin mo. Nagsimula nang maghilom ang sugat sa hita. Huwag nating madaliin dahil dyan din naman papunta. Sa ngayon, patuloy mo lamang siyang bantayan at ipainom ang gamot na ibinibigay ko. O sige, maraming salamat. Naiba pala tayo. Nabalitaan ko kay paring Bulong na may gumagambalang aswang sa pamilya niyo. May ideya ka na ba kung sino? Yan din ang hinahanapan ko pa ng kasagutan. Mailap ang aswang. Puro pagpaparamdam at ayaw magpakita. Hindi ko nga rin alam kung pinaglalaruan lang ba kami o may kinalaman ito sa aking panggagamot. Oo nga pala pare, may balita ka ba kung nasan sila Bulong? Oo, alam ko kung nasan sila Olga at mga bata. Sa akin sila humingi ng tulong upang makahanap ng bahay na matutuluyan. Ang sabi ng kapatid mo, huwag kong sabihin pero kung magpupumilit ka, ano pa nga bang magagawa ko? Sa lumang bahay ng yumao kong ama sila nanunuluyan. Naroon sa kabilang sityo. Makikita ang bahay paglabas ng kantong yan. Yung kulay berde ang pintura at may bakod na bato at kawayan. Noong nagkausap kami ni paring Bulong, ang sama ng loob niya sa'yo. Naku, ayusin niyo kung ano ang hindi pagkakaunawaan ng meron. Magkapatid kayo. Ako ang sinisisi nila sa lahat ng nangyayari. Ilang ulit kaming sinalakay ng aswang at sila ang napuruhan. Inaayos ko naman, pero sadyang mahirap para sa kanila ang intindihin ako. Pilit akong pinapatigil sa panggagamot. Ayaw kong ang gawin dahil ito na ang aking buhay. Kung sa bagay, tanda ko pa nga nung araw na natuto kang manggamot gamit ang pambihirang kakayahan. Naging sagot na rin sa kahirapan dahil kahit papano, nag-iiwan ng pera ang mga pasyenteng ginagamot mo. Pero pare, huwag mo silang kalimutang intindihin. Sadyang mahirap sa kanilang unawain ang mga bagay na ginagawa mo at ang iniisip lamang nila, ang kaligtasan lalo pat may aswang na gumugulo sa inyo. May kasama pang mga bata. Naisip ko na nga rin yan pare. Ang sakin lang, sana unawain lang din nila ako kahit kaunti. Napabuntong hininga si Mang Karim. Pagkatapos magmerienda, pinuntahan ang bahay na tinutuluyan ng pamilya. Si Mang Bulong pa mismo ang nagbukas ng pinto at kamuntikan pa siyang mataga. Kita mo na Karim, kasalanan mo talaga ito.
Natataranta kami sa tuwing may kakatok sa pinto o kahit makarinig lang na may hinang kaluskos. Ano bang ginagawa mo rito? Kung susubukan mong kumbinsihin kaming bumalik sa bahay, wag na dahil hindi na kami sasama. Nasaan si Olga at ang mga bata? Maayos ba kayo rito? Wala bang nanggugulo sa inyo? Nasa kwarto sila, natutulog. Huwag mo nang puntahan at baka maistorbo pa. Ngayon lang nakatulog ang mga yon. Gawa na matinding pangamba na baka pati rito masundan ang kalaban mong aswang. Mukhang maayos naman kayo rito. Hindi na ako magpupumilit pero wag mo akong pigilan sa pagdalaw. Pamilya ko pa rin kayo at responsibilidad kong malaman ang kalagayan nyo. Bigla namang tumawa si Mang Bulong. Talaga ba, Karem? Ang kapal na mukha mong sabihin yan pagkatapos ng nangyari. Kamunti kang mamatay si Olga at mga bata. Wala kang nagawa noong sinalakay sila. Siguro mas mainam kung sakin muna sila. Ako na ang bahala sa kanila, baka sakaling may magawa pa akong mabuti kahit tsuhin lang. Aba, parang sinasabi mo rin na wala akong kwentang ama at lolo sa kanila. Sa tingin mo ba, hinahayaan ko lang kayo? Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para protektahan ang pamilyang ito. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung ginawa mo ang lahat para protektahan kami, bakit may nasaktan? Bakit may napapahamak? Swerte na lang dahil binigyan pa ulit ng tsansang mabuhay. Karem, kung alam mo lang kung gaano ka kinasusok naman ng sarili mong anak at mga apo, baka sakaling maintindihan mo ang punto ko. Napaiwas na lamang ng tingin si Mang Karim. Huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Hindi na nais pang sabayan ang mainit na ulo ng kapatid. Mag-usap na lang tayo siguro sa ibang araw. Kapag pareho na tayong kalmado. Sige na. Ihahabiling ko sa iyo si Olga at mga bata. Siguraduhin mong maging ligtas sila at huwag pababayaan ha. Wika ni Mang Karim bago umalis. Pagsapit ng hapon, nasa bakuran na si Mang Karim. Inihahanda ang mga kagamitan para sa pagpapausok. Nakasanayan niya itong gawin upang itaboy ang mga masasamang elemento na sumasabay sa hangin. Ngunit nang sindihan ng kamangyan, laking gulat niya dahil hindi ito tinablan. Naunawaan din kagad ng umalingasaw ang matinding amoy. Dali-dali siyang nagpunta ng likod bahay kung saan ito nagmumula. Doon naabutan ang aswang na nagmamadaling umalis. Dali-dali niya itong sinundan hanggang sa nagkaroon na ng engkwentro. Malakas ang nilalang na kahit anong gawin, hindi kayang talunin. Kahit ang pangontra ay walang naitulong dahil hindi gumagana. Ilang beses pang tumilapon at tumigil matapos magtamo ng sugat. Anong uri ng aswang ka ba? Saang lahi ka nagmula? Ngayon lamang ako nagkaroon ng kalaban na kagaya mo. Magpakilala ka! Ngunit ang tanong niyang yun ay sinagot lamang ng malakas na pag-angil. Hindi na rin nagawang mahabol ng kalmutin sa muka at ibalibag sa kabilang puno. Wala nang ideya sa nangyayari matapos mawala ng malay. Pagkabalik sa ulirat, mukha ni Mang Carlos ang bumungad sa kanya. Huwag ka munang bumangon, pare. Malala ang sugat mo. Hindi ako marunong manggamot kaya pinahiran ko lang ng lana. Ginaya ko yung madalas mong ginagawa. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Mabuti na lang doon ako dumaan kung saan ka nawala ng malay. Kamuntikan pa akong atakihin sa puso sa gulat eh. Wala ka bang nakitang aswang? May nakasagupa ako. Hindi ko na nahabol dahil napuruhan ako. Kakaiba ang lakas niya.
hindi kaya ng aking mga pangontra. Wala naman ako nakitang nilalang, pero may nakasalubong akong lalaki. Pauwi ako galing sa pangangahoy. Wala siyang pang itaas na damit. Nakapaa tapos ang dungis-dungis. Taong grasa yata yon. Isang beses ko lang din nakita. Ano pa ang napansin mo, Carlos? Ang amoy niya, paano mo mailalarawan? Oo nga. Yon ang una kong napansin bago ko makasalubong yung tao. Sobrang sama ng amoy na halos hindi na ako makahinga. Akala ko nga may patay na hayop sa malapit. Pare, kagaya ng palaging sinasabi mo sa akin tungkol sa amoy ng aswang, ganon yung sa kanya. Hindi may pagkakailang aswang ngayon. Diyos ko, mabuti na lang talaga hindi ako biniktima. Napangiti si Mang Karim. Alam niya na maaari nang makilala ang aswang na umaaligid sa tahanan. Kung sakaling makasalubong muli ni Mang Carlos, madaling matutugis. Sa ngayon inaasikaso na muna ang sariling napuruhan sa naganap na sagupaan. Hindi gaanong malalim ngunit malala ang hapdi at kirot. Sinamahan muna ito ni Mang Carlos. Matandang binata na ito at mag-isa sa buhay. Matalik na kaibigan at kapatid na ang tuningan, kaya nanatili sa kanyang tabi hanggang sa bumuti ang lagay. Ilang araw ang lumipas, nakakagalaw na itong muli. Mabilis ang epekto ng gamot kaya napapadali ang paggaling. Habang wala pang pasyenteng lumalapit, sinamantala ang pagkakataon na paghandaan ang muling pagsalakay ng aswang. May balbas yung lalaki. Di pa matanda. Nasa edad 40 siguro. Matangkad lang ng kaunti sa'yo. Kayo manggi ang balat at hanggang balikat ang haba ng buhok. Masama yung tingin na parang galit sa mundo. Paglalarawan ni Mang Carlos. Pakatatandaan ko yan, pare. Maraming salamat. Babayaran ko rin balang araw ang kabutihan mong ito. Kung muli mong makasalubong yung aswang, sabihan mo ko kagad. Makakaasa ka pare. Mauna na muna ako. May baka pa akong aalagaan. Dadalaw ako sa susunod na araw. Mag-iingat ka. Hinatid niya ang kaibigan hanggang sa daan. Nagpapasalamat dahil sa kabila ng pagtalikod sa pamilya, meron itong kaibigang maaasahan. Ilang sandali pa ang lumipas. Hapon pa lamang, ngunit kinukutuban na siya sa hampas ng hangin. Banayad ngunit may samyo ng aswang. Mahina ngunit malakas ang banta. Lumabas upang matignan ang paligid. Bukod sa normal na ganap ay walang mahagilap na kahinahinala. Tanging ang amoy na nasa hangin lamang. Ay nako, ito na naman tayo sa kaduwagan. Puro pagpaparamdam at ayaw magpakita. Lumapit ka kagaya noong nakaraan. Magtoos tayo muli. Nang makita ang bahay ni Mang Carlos sa unahan, nagmamadaling magpunta doon dahil nahagip ang likod ng isang lalaki. Nakapareho ng deskripsyon na sinabi nito. Natigilan pagdating sa likod bahay dahil bumungad ang baka na wala ng buhay. Puro kalmot sa leeg at bumabaha ng dugo sa mismong kinalalagyan. Iniwanan niya ito at sinundan ang dinaanan ng lalaki. Muli silang nagpang-abot sa kakawian. Inabangan siya kaya unang napuruhan. Matapos sunggaban ay hindi na nakalaban. Dali-dali pa nitong kinuha ang pangontra at inihagis sa malayo. Isang mahinang manggagamot. Iniisip ko pa kung gaano ka kalakas. Dahil lahat ng biktima ko napapagaling mo. Pero ngayong nakatapat na kita, kasing hina ka lang pala ng bata. Wika nito, sabay apak sa ulo.
Kung ganon, tama nga ako. Ikaw ang nanggugulo sa pamilya at mga kababaryo ko. Sino ka ba para gawin yon? Anong karapatan mo para pestehin ang buhay namin? Yan talagang naisip mong itanong. Hindi ang anong atraso ko para idamay pati ang pamilya ko. Natahimik si Mang Karim. Ang totoo, may takot sa kanyang puso kaya hindi magawang itanong ang bagay na yun. Ayaw niyang malaman dahil sa ideyang lalamunin ng sariling kahihiyan tungkol sa hinala sa mga nangyayari. Ayaw mo talagang itanong. Paano ba yan? May balak sana akong magbigay ng sagot. Makinig ka, manggagamot. Alam kong napapaisip ka kung bakit ginugulo ng aswang ang pamilya mo. Dahil yan sa iyong pangingialam. Naghahanap ako ng paraan para dumami ang lahi ng aking angkan. Pero ang lahat ng niyayanggaw ko, dinadala sa iyo at ginagamot mo naman. Sa halip na madagdagan kami, pinipigilan mong hayop ka. Wika ng lalaki. Mas lalong napasigaw si Mang Karim nang diinan ang pag-apak sa ulo. Sinubukan pa niyang manlaban, ngunit natatalo pa rin at nauwi sa pagtamo ng panibagong sugat. Ilang ulit pa siya nitong binalibag hanggang sa hindi na nakagalaw sa labis na pananakit ng katawan. Ngayon pa lang ako nakaengkwentro ng isang manggagamot na sobrang hina. Marami na akong nakalaban, pero lahat sila natatapatan ako. Ikaw lang ang bukod tanging hindi. Isa ka yatang huwad. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero ito ang tatandaan mo. Sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong ikaw ang luluhod sa aking harapan at magmamakaawa. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Sinubukan ni Mang Karim na tignan ito sa muka upang makilala, ngunit sa tuwing gagawin, mabilis itong nag-iiwas o hindi kaya tatakpan. Ito ang kanyang pinagtataka. Maingat ang nilalang. Ayaw ipakita ang itsura. Ilang sandali pa bago muling umatake. Nagmamadali itong tumakas dahil sa lakas ng sigaw ni Mang Carlos. Natunton sila nito. Sinusundan ang patak ng dugo mula sa binagsakan ng alagang baka. Hanggang sa kakahuyan, gulat pa nang makita siyang duguan. Sus Mariosep, ano ba ito? Ikaw na lang palagi ang nakikita ko, pare. Ano bang nangyayari? Pati baka ko nadali. Sino ba ang lintik na yon? Matalim itong aking itak. Gigilitan natin yun ng leeg. Ang bilis mo namang makalimot. Siya mismo yung lalaking aswang na nanggulo sa pamilya ko. Ang taong grasang nakasalubong mo noong nakaraan. Pambihira. Sinasabi ko na nga ba eh. Kanina ko pa napapansin na merong umaaligid sa likod bahay. Dahil wala ako nakita, binaliwala ko lang. Umalis ako para manguha ng dayami tapos pag uwi ko wala na yung alaga ko. Diyos ko naman pare, nakasalubong ko lang naman siya, bakit parang nadamay pa ako? Siguro, napansin niya na magkakilala tayo. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko nahahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Tulungan mo muna ako. Kailangan kong magamot itong sugat ko. Muli itong tinulungan ng kaibigan. Mababaw lang ang natamo. Dahil nasaan yung tao ang lalaki ng sumalakay. Sa puntong ito, hindi na siya mapakali kaya naman hinalungkat ang lumang baul upang kunin ang sandatang minsan ng ginamit ng kaninu-ninuan. Isa ito sa pinakaiingatan ng kanilang angkan. Huling alas kapag mahihirapang kalabanin ang lahi ng aswang.
Ang punyal na may pinagsamang pangil ng baboy ramo at mutya ng kidlat. Kung hindi kita madadaan sa mano-manong kaalaman ko bilang manggagamot, pues tignan natin kung kaya mo pang tapatan ng sandatang ito. Sinimula na rin ang paglilinis sa mga ito at dinasalan. Sa mga sumunod na araw, alistong-alisto si Mang Karim. Hindi na rin muna tumanggap ng mga pasyente. Binibigyan na lamang ng gamot at pinapauwi rin kagad. Ayaw niya na may madamay pa habang nasa paligid ang aswang at humahanap ng pagkakataon. Ilang beses ding nagparamdam ang nilalang. Ngunit sa tuwing bibit-bitin na ang sandata, kagad nawawala na parang natatakot. Ay nako, ito lang pala ang katapat sa katulad mong masyadong mayabang. Halika rito, lumapit ka sa akin katulad ng ginagawa mo dati. Wala kang takot na humarap noon. Basta-basta mo na lang ako ibinabalibag. Tapos ngayong binitbit ko na ang punyal, nababahag na ang buntot mo. Naduduwag ka na ba? Huwag muna, dahil hindi pa tapos ang pagtutuos natin. Wika ni Mang Karim habang nakatingin sa paligid. Naaamoy ang aswang kanina ngunit ngayon ay wala na. O pare, nandito ka lang pala. Kailangan mong bumalik sa bahay mo. May pasyenteng dumating. Kailangan mo siyang magamot kagad. Nagsabi na ako sa mga tao na hindi ako tatanggap hanggang sa susunod na linggo. Alam mo namang may mas kailangan akong atupagin ngayon. Nako pare, hindi mo mahihindian ang pasyenteng dumating. Mismong apo mong si Obet. Malala ang sugat ng bata. Dalian mo na! Dahil sa nadinig, kumaripas ito ng takbo pa uwi at naabutan ang apo. Umiiyak karga-karga ng tiyuhin. Kagad niyang sinuri at ginamot. Naagapan naman bago lumala ang kalagayan. Hindi ordinaryo ang sugat ni Obed. Ano bang nangyari? Ang sugat na ito ay gawa ng aswang. Sinalakay ba kayo ulit? Akala ko ba ikaw na ang bahala sa kanila? Bakit sila napahamak? Talaga Karim, ang lakas ng loob mong magtanong sa akin ng ganyan. Gayong ikaw ang dahilan ng lahat. May lalaking pumunta sa bahay kanina. Nagtatanong tungkol sa iyo. Hindi ko sinagot dahil masama ang loob ko. Nagpaalam ito pagkatapos may aswang na bigla na lang sumalakay. At si Obet ang nadali. Sabihin mo ngayong wala kang kinalama. Napabuntong hininga si Mang Karim upang pigilan ang damdamin. Mas lalo pang hindi makapaghintay na muling makaharap ang aswang. Mapapatay ko talaga ang hayop na yon. Ilang ulit na niya akong ginamay. Huwag kang mag-alala. Malapit ko na siyang mahuli. Nagkaharap na kami. Sa susunod naming pagkikita, hindi na ako makakapayag na makawala pa. Naaalala mo ang mutya at punyal na ginamit ng ating kaninunuan sa panunugis noon. Gagamitin ko yun ngayon. Upuksain ko ang aswang na yon at pagbabayarin sa lahat ng kanyang kasalanan. Ano ka mo? Nakainkwentro mo na yung aswang at hinayaan mo lang makawala. Ang hina mo siguro kumpara sa aswang na yon. Naturingan ka pang manggagamot pero hindi kayang talunin ng nilalang. Siguraduhin mo lang talaga na mapapatay ang aswang. Dahil kung hindi, magkalimutan na tayong magkapatid. Aba, ang baba ng tingin mo sa akin kuya. Pero sige, hahayaan kita. Ano bang magagawa ko kung yan ang sa tingin mo? Isa lamang ang maipapangako ko. Papatayin ko ang aswang at pagbabayarin sa lahat ng ginawa niyang pambibiktima sa pamilya natin. Patunayan mo. Ayoko ng puro salita dahil yung mga salitang yan ang nagpapabagal sa kilos mo.
at siya ring mas naglalagay sa amin sa alanganin. Hindi na sila nagsagutan nang dumating si Olga kasama ang bunsong anak. Nahuli dahil wala na sa bahay ng mga sandaling umatake ang aswang. Sa kapitbahay na lamang nalaman at katulad ni Mang Bulong, siya din ang sinisi. Hindi na sumagot upang hindi humaba ang usapan. Muling nagsama sa iisang bubong. Ngunit masyadong malayo ang agwat. Tila itinuring na siyang ibang tao ng pamilya. Inintindi na lamang niya ang mga ito. Nang pumatak ang hating gabi, bumangon si Mang Karim nang mapansing may tao sa labas. Pagsilip, bumungad ang isang anino na sinunda ng pag-angil at pag-alingasaw na matinding amoy. Dali-dali itong lumabas at pinuntahan ang kinalalagyan. Matapang na ang aswang. Hindi na umurong. Kahit bitbit pa ang punyal at tangan na mutya. Sumunggab ang halimaw. Kagad itong nakabawi at walang tigil na pinagsasaksak. Napatay ito ngunit hindi niya kinatuwa. Teka, hindi ito ang aswang na dapat kong patayan. Nagkataon lang ba? O sinadya ng nilalang na yon ang pagdadala sa isang to? Alam sigurong wala siyang laban sa aking sandata, kaya nag-utos na lamang ng iba para sumalakay. Sa una ka lang palang magaling, aswang ka. Makalipas ang ilang oras, matapos mailigpit ang nilalang, bumalik ito ng tahanan. Naabutan ang tagpong nagsisiksikan sa isang sulok si Olga at ang dalawang bata. Samantalang nakaharang naman sa bintana si Mang Bulong, may bitbit na itak at sugatan ng balikat. Saan ka ba nagpupunta? Sa tuwing napapahamak kami, palagi kang wala. Hindi makasaklolo. Ito ba ang sinasabi mong paraang ginawa para protektahan kami? E palagi kang naiisahan ng kalaban mo. Dali-daling lumabas si Mang Karim. Hinanap ang aswang. Ngunit wala itong naabutan maliban sa natitirang amoy. Dito lamang napagtanto na habang inaatupag ang ibang aswang, sinamantala ng tunay na kalaban ang pagkakataon para puntiryahin ang kanyang pamilya. Bahinarang akong aswang sa labas. Hindi ko naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Halika, gamutin mo na yung sugat mo bago pa lumala. Hindi na. Mababatay kung mababatay. Wala kang kwenta. Tignan mo si Olga at ang mga bata. Wala na silang tiwala sa'yo. Ikaw ang ama at lolo, pero hindi mo mapanindigan. Wika ni Bulong sabay talikod. Sumunod naman si Olga at dinala ang mga bata. Ano? Ganito na naman. Iiwanan niyo ko ulit. Hindi ba pwedeng manatili na lamang at lunasin natin ito ng sabay? Wala na ba talaga kayong tiwala sa akin? Olga, anak! Ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya niningon. Sinundan na lamang at hinatid hanggang sa makarating sa kabilang sitio. Bumalik sa bahay na hiniram kay Mang Obing. Pinagsarahan pa siya ng pinto. Baka nilaso ni Bulong ang isipan ng anak mo. Alam naman natin ang ugali ng kapatid mong yan. Hindi nag-iisip at mas gusto ka pang sirain. Hindi ko alam, pare. Sa palagay ko, baka tuwiran ang bawat kilos ni Bulong. Sa kabilang banda naman tama siya. Hindi ko napanindigan ng maayos ang aking papel sa pamilya. Lalo na kay Olga at sa mga bata. Ilang ulit na silang nalagay sa alanganin dahil sa akin. Bakit ba kasi nandadamay pa yung aswang na yon? Gayong ako lang naman ang may atraso sa kanya. Taba, pare, wag mo sanang mamasamain ang aking pangingialam. Naiintriga ako sa nangyayari, kaya nagpunta ako sa Karatig Bayan para magtanong-tanong sa kakilalang manunugis.
Kilala nito ang lalaking aswang at ang sabi niya, ito ang huling lahi ng kanilang angkan, kaya naghahanap ng paraan para magparami. Ang kakilala kong ito ang tumugis sa mga magulang niyang aswang at hindi basta-basta mapapatay. Kung kailangan mo ng tulong, handa siyang sumaklolo. Ang aswang ay pinangalanan niyang Rene. Dito napagtanto ni Mang Karim ang sinabi ng aswang tungkol sa pangyayanggaw. Nauunawaan na niya ito. Mabuti ang ginawa mo, pare. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin ito. Salamat din sa kakilala mo. Pero hindi na muna ako hihingi ng tulong. Labang ko ito. Kaya nararapat lang na ako ang haharap sa aswang. Ako mismo ang papatay sa kanya. Pinaghandaan niya ang kanilang muling pagkikita. Lumipas ang mga araw. Wala pang pagpaparamdam ng aswang. Ilang ulit na rin itong dumalaw sa kabilang sityo upang alamin ang kalagayan ng pamilya. Sa kabutihang palad, hindi umaatake doon ng nilalang. Labis siyang nagtataka. Nasanay na halos araw-araw kong manggulo. Hinabaan niya ang pasensya habang naghihintay. Alisto at sinantabi ang antok para lamang matapatan kagad kung sakaling sumugod na. Hindi nagtagal. Nagpakita rin ito sa anyong aswang. Mabuti naman at naisipan mo nang humarap sa akin. Hindi mo na ako mauuto pa. Nagpapadala ka pa ng huwad para lamang ilingat ang aking atensyon. Kung inaakala mong wala kong ideya kung sino ka, nagkakamali ka. Ikaw si Rene, ang huling lahi ng inyong angkan. Nangyayanggaw para magparami. Naiintindihan ko na ang pinakadahilan ng panggugulo mo sa aking pamilya at handa kong singiling ka sa lahat. Inilabas ni Mang Karim ang punyal. Ipinakita rin ang nakasabit na mutya sa leeg. Napansin niya ang pagtakip nito ng mata. Teka lang, hindi ko pang ginagamit napapatakip ka na. Malakas ba ang bisa at naapektuhan ka? Wika ni Mang Karim sabay atake. Sa gitna ng pagpapalitan ng lakas, lumamang ang manggagamot. Paulit-ulit na tumatama ang punyal samantalang walang epekto ang pangangalmot nito dahil sa proteksyon ng mutya. Hindi nagtagal. Umandusay ang nilalang, ngunit hindi niya tinigilan ang pagsaksak hanggang sa mawakwak ang tiyan at dibdib. Ano? Mabilis ka lang naman palang puksain. Matibay na sandata lang pala ang katapat. Tunaw kagad yung pagiging mayabang mo. Kung alam ko lang na hindi aabutin ng ilang sandali ang pagpatay sa'yo. Sana noong ikalawang beses nating pagharap, ginamit ko na itong punyal. Hindi bali na. Ang mahalaga tapos ka na ngayon. Nakahinga ito ng maayos dahil sa wakas, napatay na ang aswang na walang tigil sa panggugulo. Nang tangkang babalutin ng kumot para sunugin, 2 pulis ang dumating. Nakatago naman siya bago makita. Sinundan nito ang bahid ng dugo sa mga halaman. Kilala niya ang isa. Anak ni Mang Ubing. Halatang pauwi galing sa trabaho. Hindi siya lumabas. Nagmamadaling umalis dahil batid na hindi paniniwalaan kahit sabihin pa ang totoo. Lalo pat nakabalik sa anyong tao bago natuluyan. Naku naman, kung kailan malapit na, saka may darating. Hindi nalalayong mabubuhay ulit ang aswang na yon. Mapapatay ko na sana, nawala pa. Hindi mapigilang ilabas ang inis. Doble ang kaba dahil makalipas ang ilang sandali. Nagsidatingan ang iba pang pulis para mag-imbestiga. Subalit hindi na pinansin.
Nagmamadaling sinunda ng ambulansya. Nang nasa morgue na ito, hindi nito natagpuan ang katawan. Hinanap niya ang nakatakas na aswang. Sinundan ang bakas ng amoy. Nakarating sa kung saan-saan. Hindi ito tumigil hanggang sa natagpuan itong nakasandal sa isang puno. Nanghihina at iniinda ang sugat. Sa wakas, magkaharap tayo na direkta kang natitignan sa muka. Bakit mo pala tinatakpan dati? Takot kang makilala ano? Rene, kilalang kilala kita. Wala ka bang ihahabili na salita bago kita patayin at ibalik sa morgue? Bago sunugin ang katawan mo. Tumayo ito at umatake. Ngunit dahil sa kakulangan ng lakas ay natumbalang rin. Sinubukan pa muling manlaban subalit wala nang nagawa pa. Hindi na pinatagal ang sitwasyon. Pinagsasaksak at nang maisip ang ginawa nito sa pamilya. Ginilita ng leeg. Paulit-ulit na itinarak ang punyal sa muka. Hindi na halos makilala pagkatapos. Nang tuluyang mawala ng hininga, binuhusan ng pangontra, inrasyonan at saka sinunog. Masyado nang malayo sa kabahayan ng kinalalagyan kaya kampante na walang nakakaalam ng ginawa hanggang sa matagumpay na nagawang abo ang katawan. Umukay ito ng lupa sa malapit at doon ibinaon. Matapos yon, bumalik ito sa tahanan. Malaki ang pagkakangiti dahil sa hinaba-haba ng panahong pamomroblema sa aswang. Nagawa ring solusyonan. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa tinutuluyang bahay ng kapatid at anak. Masama pa rin ang loob ng mga ito sa kanya. Ni hindi magawang kausapin, ngunit hindi sinukuan. Anak, Bulong, pwede na kayong bumalik sa bahay. Maayos na ang lahat. Wala nang gagambalang aswang sa atin. Ay nako, yan ka na naman sa salita mo, Karim. Kung gusto mo sa bahay na yon, doon ka. Huwag mo na kaming guluhin. Maayos ang pamumuhay namin dito. Sina Olga at mga bata walang balak na bumalik doon. Saka na lamang siguro kung ititigil mo na ang pagiging manggagamot mo. Katumbas noon ang pagkawala ng mga aswang na sasalakay sa amin anumang oras. Yun nga yung ibabalita ko ngayon. Napatay ko na yung aswang na nanggugulo sa atin. Wala na siya. Pinatay ko na. Nailibing na. Tapos na ang pambibiktima sa atin. Malaya na tayong makakagalaw muli sa paligid ng walang pangamba. At paano kami maniniwala sa iyo, Aber? Wala kang patunay. Mahirap kang paniwalaan, Karim. Ilang ulit mo nang sinabi na ligtas kami. Napoprotektahan pero kabaliktaran ang nangyayari. Ayaw na naming malagay sa bingit ng kamatayan kaya tama na. Huwag mo na kaming kumbinsihin. Kuya, ano bang kailangan kong gawin para bumalik kayo sa akin? Tama na yung ugaling yan. Nakakapagod na ring intindihin. Bumalik na kayo sa bahay dahil wala nang panganib. Ano? Parang ako pa ang hindi makaintindi. Karim, ang gusto ko lang maging ligtas ang pamangkin at mga apo ko. Hindi ako manggagamot katulad mo. Ni walang alam sa pakikipaglaban sa ibang nilalang o elemento. Pero kahit papano, mas ligtas sila sa akin kaysa sa'yo. May kakayahan ka nga, pero palagi naman kaming nalalagay sa peligro. Naku naman, paulit-ulit tayo eh. Wala nang katapusan ng salita mong yan. Pinapamukha mo sa akin na mas magaling ka. Oo, aaminin ko, hindi na ako aangal. Pero pwede bang isantabi mo yan at bumalik sa bahay? Pamilya tayo. Dapat nagsasama-sama sa iisang bubong. Sa oras man ng kaligtasan o kapahamakan. Hindi nga ako nagreklamo noong iwanan nyo na lang basta-basta.
Ligtas kayo rito habang ako ilang ulit napapahamak sa kalagitnaan ng pakikipagpatayan sa aswang. Bigla itong napatigil nang mapagtantong tila nanunumbat na. Tara na, halina kayo sa bahay natin. Ligtas na doon. Pangako wala ng aswang, wala ng panganib. Ilang araw pa itong nagpabalik-balik upang mangumbinse. Kung hindi lamang dahil kay Mang Ubing na sinabing gagamitin na ang bahay, hindi sila babalik. Sa muli nilang pagsasama, pinatunayan ni Mang Karim na kaya niyang protektahan ang pamilya laban sa anumang banta. Sinikap na maipakita sa kapatid ang kayang gawin para sa kanila. Kahit nabuhay pa ang itaya, unti-unti naman itong nauunawaan at kalaunan tinanggap ang pagiging manggagamot ng maluwag sa kalooban. Habang ang anak naman na si Olga, dahan-dahang inunawa ang buhay niya hanggang sa naging buo ang tiwala. Nagpatuloy ito sa panggagamot. Wala nang nadinig pa na kung ano-ano mula sa pamilya. Dito lamang naramdaman ang kaginhawaan at tunay na saya. Sa ideyang ang dating walang tiwala, ngayon kumakapit na sa kanya. Hindi na rin nasundan ang malagim na pangyayari dahil ang mga nagpapagamot ay yung biktima ng barang at kulam na madaling napapakiusapan ang may sala. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.